kabarkada at mga ka-vloggers. Ako si Kent at narito tayo ngayon sa Mugshot Sports Bar and Resto para sa kauna-unahang episode ng Vloggers at Talk. So kasama natin ang mga Pangasinan vloggers upang talakayin ang mga hottest issue at trending topics ngayon sa internet. Narito si Ray. Hello po mga kabarkada, ako po si Ray. Ako pong author ng blog na vanillatales.wordpress.com. At si Irene. Hello guys, I'm Irene. I am the owner of grabinformations.com. At si Reg. Good afternoon sa inyong lahat. Ako ang author ng pangasinantour.com. So, let's start. Mga Pangasinan vloggers, maraming issue ngayon ang tinatalakay sa ating bansa ngayon. So, ang ating una nating tatalakayin ay yung isa ito sa pinaka-hottest talaga, ito yung issue sa Sabah. So, tatanungin ulit natin ang mga Pangasinan vloggers tungkol sa kung ano yung stand nila din doon. Sa tingin ko, doon sa Sabah issue, may pagkakamali yung both sides. Yung dalawang sides sa tingin ko yung yung administrasyon ni Pinoy, then si Sultan Kiram. Kay Pinoy, siguro kung inaksyonan niya ng mas maaga at ginawa niya ng paraan, yung mga hinaing nila Sultan Kiram, siguro hindi na darating sa punto na pumunta sila doon at gumawa ng gira-girahan at maraming mamatay. Si Sultan Kiram naman, sa tingin ko, ang pagkakamali nila is yung pumunta doon ng walang suporta ng gobyerno. Kasi for me, parang nga doon sa issue natin sa Spratlys, yung mga taga-China, full support sila doon sa mga sumala ay pupunta sa Spratlys. Kung sana sumuport ay hinantay nila yung suporta ng gobyerno, edi sana hindi siguro ganito kagrabe yung kinahinatnan na may mamamatay pa or kailangan pang bumalik ng mga Pilipino from Sabah na naninirahan na doon, na may hanap buhay na doon na talaga halos lumaki. Sayang naman yung mga oportunidad na nakuha sa kanila dahil sa pagkakamali ni Sultan Kiram. Yun lang. Disagree ako dun kay Reg. Hindi naman totally disagree, pero at this point kasi, mas may fault palagay ko yung administration ni Pinoy. Oo, tama. Kasi medyo nagtataka actually ako kung bakit may ibang mga Pilipino na naniniwala na wala tayong claim sa Sabah. Kasi kung titingnan mo yung history at saka yung mga legal documents doon sa lupang yon, meron talaga tayong claim sa Sabah. Okay. Nagsimula yan noong kauna-unahang panahon pa. Ang Sultan ng Sulu ay nagpahiram ng mga tao sa ibang sultanate at tumulong sa digmaan. So yung Sabah, niregalo yung sa sultanate ng Sulu. Sila talaga yung nagmamayari doon. Ngayon, noong 1800s, yung Sabah, ipinarenta sa isang taong nagngangalang Gustavus von Overbeck. So, meron talagang legal document na nagsasabi na hindi ko na matandaan kung ano yung word na ginamit. Yung term. Local term. Pero ang meaning nun is lease. Contract of lease. Tapos nagkaroon ng revolution afterwards kung saan yung buong Pilipinas nilipat, 'di ba? Nilipat yung possession sa ibang powers, katulad ng Great Britain, 'di ba? Pinagpasapasahan Great Britain, 'di ba, yung mga Amerikano, ganon. Ngayon, ang kasama doon yung buong Pilipinas pero hindi kasama yung Sabah. Kasi nire-recognize yung Sabah bilang pagmamay-ari ng Sulu, ng Sultanate ng Sulu. Ngayon, yung ginawa ngayon ng US, pagkatapos ilang taon, ni-remind niya yung Great Britain na yung Sabah, nagmamay-ari doon, yung Sulu. Kaso yung Great Britain, matigas ang ulo. Nung nag-form yung Malaysian Malaysian Federation. Malaysian Federation, ipinasa ngayon ng Great Britain yung pagmamay-ari sa Malaysia. Okay. Despite protest, nagkaroon actually ng kaso yun sa International Court of Justice, pero hindi ko alam kung ano yung naging resulta. Okay. Na pinoprotesta nga yung pagmamay-ari ng Sabah dahil sa Sulu talaga yun. Ngayon, noong 1962 naman, yung Sultanate ng Sabah, yung sultan pala ng Sulu, nakipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi noon, di ba, iba-iba yung iba-iba yung
gobyerno, hindi may tinatawag na government ng Luzon, sa Hiniwalay pa Visayas, yung oo, So, oo, sa Mindanao Mindanao. that time. Hiwa-hiwalay pa. Nung nagkaroon ng pag-uusap kung ano ba yung magiging bahagi ng Pilipinas, magiging teritoryo niya. Oo. Tinanong yung Sultanate ng Sulu kung gusto nilang maging bahagi ng Pilipinas. Ang Sultan ng Sulu, umoo. Mm-mm. Kapalit ng pakikipag-usap na ang Pilipinas, ipopursue niya yung claim over Sabah. Yun. Okay. So talagang sa atin yung Sabah. Sa atin talaga historically. Ngayon, ganun to ba? nagkataon lang kasi na tama yung sinabi mo na mali yung action ni Kiram na bigla silang Oo, sumugod sumugod. doon. Pero ngayon kasi marami na kasing namamatay, nagpapatayan. maraming affected. Maraming affected. Actually, nasagap ko lang yung balita na almost 400 refugees Mm-mm. ang napunta ngayon sa Tawi-Tawi. Oo. Either may papeles man sila or wala. Oo. Kalimitan sa kanila is takas minsan. True. Tama. Lalo na yung mga walang documents. Oo. Imaginein mo na lang yung 400 na kataong yun, nadamay ng dahil sa maling action from local At up to True, tama. national government din ang isa minsan. pang ano doon, marami ring namatay. Actually, hindi lang yung mga tao ni Kiram, kahit yung Yes. mga Civilian. mga Malamang civilian. maraming Oo. unleased. Oo. Hindi ang, sila ang na-i-record. problema ko ganyan. dito kay Noy Noy, pasensya na po ba mga pro Noy Noy. Bilang presidente, meron kang duty na protektahan yung citizens mo. Tama man o mali ang ginawa nila. Di ba? Meron Oo, kang true. duty na protection. Kaso, yung ginagawa nila, ano pa sila mas lalo pang sinithreaten yung mga tao. Mas lalo pa silang ibinababa. Parang ano na nga nasa lupa na ang tatatakan mo pa. Kaya, katulad mo, napansin nyo sa mga Amerikano, nagkaroon ng na-convict dito na rapist, di ba? Oo, Di ba? Sinuportahan nila, Talaga hinila nila. Tayo na yung si Sultan Kiram, pinupurso niya yung claim ng Pilipinas. Hindi naman para sa kanya, para sa Pilipinas naman. Nararamdaman niyo na ba ang summer? Oo. Di ba? Ang init. Oo. Tulad din ngayon. Oo. Tulad din yan ng election 2013 na Ay, super naku po. init. Super init. Super init. So, tanungin ko kayo isa-isa ulit kung ano ang stand niyo ulit sa maagang pangangampanya o early campaign. Actually, against ako dyan, kayo. Kasi parang hindi na din matatanggal sa kultura ng mga politikong trapo yung maagang pangangampanya. Trapo talaga. Kasi Christmas pa lang, Merry Meron Christmas na. everywhere. So, Tapos graduation. asahan na ang Oo, ano, asahan na graduation, True. greetings. Oo, graduation greeting. Samantala, ang mamahal ng mga tarpaulin na yon, mga ginagamit na pondo, saan galing? Oo nga, tsaka nakakasira pa sa environment. Pwede namang papel-papel na lang yung gamitin nilang pang Hindi. greeting. Hindi ba nakakasira din sa environment, mapuno, mapupuno? Oo nga, putol-putulin ng puno. Hindi. At least malilesen. Ako sa bagay, Oo, recyclable. oo. Hindi katulad ng mga tarpaulin, andyan, nakasabit sa poste. Kahit bawal ngang paglalagyan ng Oo, tarpaulin, mga electric politika post. pa ang nangungunang Mga poste. naglalagay dyan sa poste, sa mga tulay. Mm. Yung pangangampanya kasi dito sa atin, hindi na matatanggal yung isang taon pa lang ng mga advocacies na biglang lumutang, Magsusulputan. hindi naman talaga ginagawa araw-araw. Oo. Yun lang, siguro hindi na talaga maiiwasan unless may mga bago o kaya maging, kung siguro magiging mausisa lang ay yung pagpili ng mga tao dun sa mga talagang politiko na hindi yung sumusunod talaga sa batas ng kahit sa election lang. Oo. Mm-mm. Siguro dun lang natin maiiwasan yung early campaigns na ginagawa ng mga politiko. So, follow-up question ko. Di marami ngayon tumatakbo. Yung iba, father. Pagkatapos ng termino ng father, yung asawa o yung anak. So, yun yung isa sa tinatalakay ngayon, yung political dynasty. So, anong masasabi niyo doon? Actually, bawal talaga dapat yun. Oo. Kasi nakasaad sa konstitusyon natin na dapat may pare-parehong tsansa ang sino Bawat mang, isa, oo. sino mang manalo, ay sino mang tatakbo na manalo. Kasi nga, di ba dapat representation nga, democracy kasi tayo. Kaso, yun nga yung latest na petition na dinismiss ng Supreme Court against political dynasty. Parang tama naman yung Supreme Court doon kasi wala kasing enabling law na magbabawal
sa political Sa dynasty. political Kasi ang inaano nila doon, ang sinasabi nila doon, dapat mandatory na kaagad. Kung ano yung sinabi sa Constitution, dapat sundin na. Eh yung nga lang kasi ang problema, wala tayong definition kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Hanggang saang degree na kamag-anak ang bawal, hanggang pinsan ba, hanggang anak ba, hanggang lolo, lola. Yun yung wala pang nakalagay. Kaya kailangan ng aksyon doon ng Kongreso. Eh, ang mga kongresista natin, syempre, ayaw nila yun. Dahil sila Protektahan ang ang sarili affected. nila, oo. Yes, ganun. Kaya, Pero ako naman, wala akong pakialam sa political dynasty as soon as Kaya nila nagagawa mag-serve. nilang mag-serve. Yung kahit na si ama, si anak, si lolo, si kapatid, nandyan lahat. Basta maganda yung ginagawa nila. Ang masama lang doon, yung mga politiko na ginagawa yung political dynasty na For their sinasamantala names. yung yung kapangyarihan na naibigay sa Tama, kanya. tama. Then, para Sa tingin ko ang pagkakamali doon is siguro dahil mayaman sila kaya may kakayahan silang tumakbo. Ang hindi pantay doon is yun nga hindi nabibigyan ng pagkakataon yung iba na tumakbo dahil nga walang pera. oo, yung Yun makinaranasan siguro yung sila. yung Tsaka ang issue doon. isa pa, actually, kahit naman anong yaman ng mga politiko, nasa tao pa rin yung, Tama. yung power to vote. Tama, So, tama yun. at least man lang, kahit dun lang sa mga tao sa paligid natin, either tambay ka man or professional or whatever, dapat alam mo yung pipiliin mo. Hindi yung porke Makialam, binigay kumbaga. ito. Yes. Makialam. Hindi porke binigay sa'yo, binigyan ka ng pera, ganyan, or may natanggap ka man, Siya nang or iboboto mo, or pero hindi. kamag-anak, syempre kailangan nating tignan yung capacity niya Tama. to lead. And Yes. then, dapat at least alam mo na matino yung pipiliin mo. Oo, yun nga. Hindi lang dahil sa pangalan, hindi lang Tama. dahil sa properties, or what, kahit na anong purpose pa yan. Kumbaga hindi kasi alam ng mga tao yung yung tunay na kapangyarihan nila sa pagboto. Inisip nila, kahit sino na lang dyan. Kung sino man yung Or kilala kung nila. sino yung sikat, Kung ganyan. sino sikat, kung Kung sino sinasabi maganda. ang sinasabi ni SW. Oo, ang sinasabi S. Alba, ay naku, kayo naniniwala siya sa SWS na yan. True. Meron akong chika dyan, pero next time ko na sasabihin. So, yun. Meron akong chika dyan. So, bibitinin ko muna kayo. Narinig nyo na ang stand ng bawat isa sa kanila. So, stay tuned. Magbabalik ang Vloggers at Talk. Matapos nating itakol ang mga maiinit na issue, kasama po natin ulit sila, ang mga Pangasinan Vloggers, upang talakayin ang isang pinakamalaking proyektong gagawin dito sa Northern Luzon. Reg, ano yung proyektong iyon? Baling proyektong ito is yung kauna-unahang election coverage dito sa Northern Luzon. Ito yung sinasabi nating pinaka-comprehensibong election coverage na sa buong Northern Luzon from Pangasinan to Baguio. Bali ito is first project ng One Digital Philippines kung saan makipag-participate ang Talk TV Global, Talk TV Baguio, tsaka Women and Kids. Okay. Dito natin makikita yung mga blow-by-blow updates sa election 24/7. Mapapanood natin yan sa Talk TV Global. Meron din mapapakinggan din natin yan sa online radio, sa Spreecast, at yung mga updates mababasa din natin sa Jaryo, which is yung Women and Geek. Okay. Mukhang marami-rami magko-cover talaga yun. Oo. Comprehensive na talaga. So, sikat na naman ang Pangasinan nito at Baguio. Siyempre. Innovation. Oo. Innovative.
isang hotspot ng Pangasinan kasi isa siya sa may pinakamalaking voters. O nga, in balita ko nga, entire second sila. Actually, ang dito sa election coverage na to, ang mga magpa-participate is mga kabataan kadalasan. Kasi Ano alam, yan? oo, kasi di ba, sabi nga nila yung mga kabataan talaga natin, kung minsan yung participation nila sa election is Malaki. oo. Tsaka hindi din, Even yung percentage Oo. ng voters. Marami Marami tayong mga bagong voters. Tsaka yung participation nga nila passive lang, hindi sila yung tipong talagang bumoboto na binabantayan yung boto nila. Yun din yung take note, mapapanood siya worldwide kasi nga sa internet. Yun. So, kahit yung mga OFW, pwede nilang mapanood at mabantayan yung kanilang mga boto. Pwede din silang makipag-participate actually. Pwede nilang i-share yung mga updates ng Talk TV Global o ng election coverage sa Twitter, sa Facebook para malaman din ng iba pang mga OFWs kung ano yung nangyayari sa botohan dito sa Pilipinas. Tama. Ano yung hashtag natin? Pwede silang gumamit, ang gagamiting hashtag for the election coverage is hashtag election coverage 2013. Yun po ang gagamitin para sa Twitter para ma-share natin or masabi natin yung mga suggestions, yung mga comments. Tapos kung mayroon tayong magustong i-report, pwede din natin gamitin yung hashtag na yun. So, tandaan natin, hashtag election coverage 2013. So, Para mapanood ang Mapapanood yun through talktvglobal.com/live. Doon natin mapanood yung mga updates 24/7 from day 1 to the bilangan hanggang announcement ng winners sa election. so invite nyo na ang mga viewers natin. So since ito yung pinakauna at pinaka-comprehensibong election coverage 2013, iniimbitahan namin yung mga kabataan na makilahok at maging volunteer sa innovative project na ito, maging din sa mga private companies na gustong ma-expose yung kanilang mga brands kasi syempre worldwide po ang mapapanood ang coverage nito. Okay, so email Sa mga interesado, pwede silang mag-email sa hello@talktvglobal.com or hello@onedigitechph.com or pwede din kayong sumali sa Facebook page ni Talk TV Global, Women and Geek, tsaka Talk TV Baguio. So, maraming salamat sa ating mga Pangasinan vloggers. So, natunghayan nyo ang kauna-unahang episode ng Vloggers at Talk. So, see you next time.